Tira sa gitna. Sa akin yung taga-angono din. Taga-ano. Makakilala nyo ka. Ako si Aldrian JJ Bibas, 37 years old, full-time tattoo arts. Dito lang nagkagawa. Siya po. May tigil dito mo po. Morning po. Tama pa artist. Morning po. Ano naman yun? Gaano nyo na po katagal pinapractice yung gantong craft po? Mga 5 years na. Saan nyo po ito natutunan po? Sa sobrang, di ba, pandemic, Opo. so sobrang bored yun. Kung ano yung ginagawa sa loob ng bahay hanggang sa mag-develop yung gantong skill. So ano po talaga yung nag-attract sa inyo sa gantong sining po? Kung family tradition po ba to or personal interest nyo lang po? Personal interest ko lang kasi mahilig ako sa mga wood carving. Yes, tinry ko siyang gawin. Yun, kaya ko naman pa. So, paano nyo po ipapaliwanag yung gantong craft po sa mga taong hindi pa po nakakakita ng ganyan? Pero para ma-inspire silang na gawin to, sabihin ko, pwede kang kumita dito. At the same time yun, lilibang nga kayo. Source of income nyo na po ba yung ganyang pag-craft ng ganyan or side hustle lang po? Sa ngayon, siguro side hustle kasi gusto ko madami akong ibang para marami yung source of income. So, bukod po sa wood carving, ano pa po yung iba pong arts na ginagawa niyo po? Skin art kasi talagang full-time tattoo artist ako. Yun. Mga bracelet, necklace, yun, mga rep magnet. Ano po yung ginawa niyong process sa paggawa niyo po? Una, kasi ito, yung mga scrap na wood to eh. Hingiin ko muna ito dun sa kaibigan kong matanda na may destino. Tapos, sketch mo yung pinakang design. Pagtapos nun, saka mo siya i-manual na carving. Tapos, isa sandpaper. Tapos,
yung ginawa ko kanina, sinunog ko siya eh. Para mas umangat siya yung background. Maging background talaga. Mas umangat yung pinakandito. Tapos varnish, yun lang. Ito yung mga ginagamit kong tools. Ayan, nabibili ko lang ito sa Japan surplus. Mga galing sa Japan. Japan po. Mas mura lang siya. Tapos mga brush, mga paint brush. Saan po naman po ginagamit yung mga tools na yun? For, Ito, sa mga wood carving na ginagawa. May mga techniques po ba kayo na ipinasa henerasyon hanggang henerasyon or may sarili po kayong dinagdag na style or techniques? Siguro mas modern lang yung mga pang-carve ngayon kasi yun, yung mga handle nila gawa na sa mga synthetic, di katulad dati na sa gawa sa kahoy. Sa tattoo, nag-umpisa yan, gumagawa ka ng mga project ng mga bata eh. Yung mga costume mga nutrition month. Tapos sunod na yung painting, nahilig na ako mag-painting sa mga kahoy. Hanggang sa ito, nagpa-tattoo ako. Tapos na-curious ako dun sa ginagawa ng tattoo artist. Sabi ko drawing din to pero balag lang. Yun, bumili ako ng sarili kong gamit. Tapos sinubukan ko. Sa una, yun para mga kaibigan mo lang yung para magtitiwala. Siguro bigyan ka lang ng pang merienda. Tapos hanggang sa tumagal na meron din palang yung parang para maging legit ka. Ito katulad nito. Member na ako nito. Mananato ng Luzon. Sa Amazon ako. Tapos dahil sa balat siya, tawag sa kanya dito, medical body modification. Kaya kailangan ko din kumuha nito sa DOH. Tapos second time kong sumali sa competition, sabi nila hindi na daw ako newbie. Ayun, pang sumali ulit ako, nakakuha na ako nito. Naka 8 place na ako sa non-pro, sa Antipolo. Tapos yung mga downtime naman dito, yung mga downtime sa gantong industry, pagka walang pera yung tao, hindi mo siya pwedeng asahan na full time. Kasi nga parang rin to eh. Kunyari sa babae, papariban kayo ng buhok. Siya luho. Kung matatawag, yung tattoo. Luho siya. Kaya kailangan ko humanap ng iba pang source of income. Diyan na pumasok yung herbis, yung sa crops. Yun. Bali, kung kung may makakuha akong dyan, drip food o kahit mga bato, ang gagawin ko sa kanya. Basta parang pusa siyang lumalabas eh. Tapos gano'n na lang, malalabas. Gagawin ko siyang pendant. Hanggang sa makita ko, may gusto nang bumili ng ginagawa ko. Tinuloy-tuloy ko na siya. Malaki na tulong ng art eh, kasi ito, tulad ng bahay, kahit maliit siya, yung pinapagawa namin dito galing unti-unti lang. Tapos yun yung achievement niyang malaki. Nanalo siya ng international indigenous artist. Kailaban yung mga ibang bansa. Tapos nag-champion siya. wow. Tapos sa mga anak na yun, nakikita ko lalo yung panganay, namana niya lahat eh. Kasi musikero din kami. Mahilig siya sa instrument. Tapos magaling siya kumanta. Yung isa kasi, PWD, medyo delay pa yung pala. Ito. Basta, may pera sa art. Basta
Basta masipag ka lang. Tapos alam mo yung market mo. Lali, dito sa atin, sa Tanay, Asami pa. Parang target namin dito mga tourist. Sinaalam namin, ano pang kailangan ng turista? Souvenir, kape, saka yung mga marirelax sila ng lugar. Parang i-relate mo lang yung art kung ano yung meron dun sa lugar niya na pwede mong i-offer to sa turista. Ito ano lang to, random lang to. Kumbaga, nasa mood lang ako gawin nung araw na yun. Tapos yan na yung kilalabas eh. Ito hindi ko siya gawa. Pero ito yung mga inspirasyon ko sa pag-ukit. Kasi ito lang. Ang ganda niyan. Tapos ang ganda rin ang ibig sabihin. Ano po yan? Yung bulol ng bago. Tapos ano siya, ibig sabihin prolific. Ibig sabihin yung production mo maganda. Tapos ito hindi ko rin siya gawa. Collection ko ba siya. Ito naman si Mowai. Yung statue sa Rapa Nui sa Easter Island. Kaya siya tribe tattoo. Pangalan niya ng anak kong babae. Yun. Tribe Empyrean yung pangalan niya. I-advise ko lang dun sa mga aspiring artists katulad namin, tuloy nyo lang. Tapos huwag kayo lagay ng limitation kasi sobrang lawak ng art. Tapos yun, pwede mo siyang gawing full source of income basta sipag lang. Tapos huwag mong pipigilan yung imagination mo, kaya mo lang siya. Makikita nga natin dito sa bayan ng Tanay, merong isang talento ang nagpalago ng kanyang buhay mula sa simpleng curiosity at kalibangan at ito ay naging kanyang hanap buhay. Tila hindi naging madali ang kanyang kwento, ngunit sa lahat may palaging may matutunan. Sinasabi niya na imposible ang bawat talento at ating sining o iyong sarili ay may patutunguhan at may makakamit na tagumpay sa dulo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob at ito'y gamiting lakas para bukas. Marahil tayo ay marami hinaharap, ngunit sa kwento ni Kuya JJ na tinutukoy niya na may parating bukas para sa iyo. Mula sa kanyang pamilya, sa asawa niya, na kanyang kasama mula una at ngayon ay nagtiwala sa kanya at ang kanyang mga anak ay ito ay isang medalya kung sino man siya ngayon. Side quest malala. Oh